Giving your tithes and offering is fast and easy. Let us show you how. Using the GCash app, send money to this number and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration.
You can also do a bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwilier, Cebuana Luwilier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send these details to the same contact number or send a photo or screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Minsan sa ating pamumuhay, puno ng problema, kabi-kabila, suliraning walang katugunan, sakit lang ng ulo, pati katawan. Subalit ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin. Gaano man kabigat, tanging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Siya nga po mga kapatid. O sinong may gusto ng blessing sa Panginoon? Kung nais mo ng pagpapala kay Hesu Kristo'y magtiwala. At kung ang katawa'y nanghihina, tibayan mo ang pananampalataya. Tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin. Gaano man kabigat, tanging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Minsan pa, kung nais mo ng pagpapala, magtiwala lang sa Panginoon, malapit na yan kapatid. O kung nais mo ng pagpapala kay Hesu Kristo'y magtiwala. At kung ang katawa'y nanghihina, tibayan mo ang pananampalataya. Tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin. Gaano man kabigat, tanging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Sabay-sabay. Tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal
sa lahat, walang di kaya siyang lutasin. Gaano man kabigat, tanging papurihan, mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Tunay, tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin. Gaano man kabigat, tanging papurihan, mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan. Isa po mapagpalang gabi po sa inyo po lahat, especially to all, to God be the glory. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. And of course, on behalf of our beloved Bishop, maraming salamat po for this opportunity na magamit po ng Panginoon sa harapan po ninyo para makapagbigay po ng konting kaalaman pagdating po sa Bible. So sa hindi po pagtatagal mga kapatid, yuko muna natin ang ating mga ulo, tayo humingi muna ng gabay sa ating Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataon pong ito na binigay mo po sa amin para makapag-aaral ng salita mo. Dalangin namin na ikaw po manguna magmula sa umpisa hanggang sa matapos at ikaw po ang maitaas, wala na pong iba. Give us wisdom, knowledge, and understanding. At hayaan mo, Panginoon, lahat ng aming mapapakinggan, Lord, ay maintindihan namin at gayon din mai-apply din po namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Ilayo mo kami sa spirit of error, ilayo mo rin kami sa mga technical issues, at hayaan mo, Panginoon, O God, na matapos po kami na maayos sa pagkakataon mong ito. Maraming salamat, muli binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa dakila at matamis na pangalan mo. In the name of Jesus, Amen. So brothers and sisters, last week po we studied about the signs that you have received the Holy Spirit. So prophesying in the Old Testament, kung naalala po ninyo. And then pagdating naman po sa New Testament, it is about speaking in tongues. But tonight po, we're going to study about the 7 major functions of the Holy Spirit to a believer. So yan po ang pag-uusapan or pag-aaralan po natin ngayong gabi. Now, this is the second subject of our series, Can the Holy Spirit Depart from a Christian? Honestly, this is a very sensitive subject. Talaga po napaka-sensitibo po nito. In fact, ang mga churches po have different stand on this subject matter. But we will know it as we continue with our series about this topic or ito pong pag-aaralan po natin ngayong gabi. So meanwhile, what are the functions of the Holy Spirit to a believer? First, the Holy Spirit keeps us connected with God. So yan po ang una. Ang Holy Spirit po ang patuloy na nag-uugnay po sa atin sa Diyos. So what do you think will happen to your spiritual life if you are disconnected from God? So ano sa palagay po ninyo ang mangyayari sa spiritual na buhay po natin pag naputol ang kaugnayan po natin sa Diyos? We all know that whether we like it or not, people will end up facing the spiritual life. Diyan pa rin po tayo magtatapos. And how will you know if you are spiritually prepared? If you are not connected with God? So paano mo ngayon malalaman na handa ka sa spiritual kung wala kang kaugnayan sa Diyos or hindi ka nakakonekta sa ating Panginoon? That is why John said in 1 John chapter 3 verse 24, "Now he who keeps his commandments abides in him, and he in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us." So dito daw malalaman natin na ang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan po ng Holy Spirit na bigay niya
sa atin. So that means the Holy Spirit helps us to stay connected with God. So ang Holy Spirit po ang tumutulong po sa atin para manatili po tayo nakaugnay, nakakonekta, at nakakabit po sa Diyos. And when we have the Holy Spirit, mga kapatid, we can develop a more intimate and loving relationship with Him. Mas nagiging maigting po yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kasi ang iba po yung love na madarama mo pagdating sa family compared sa love na madadama mo sa Lord. Magkaiba po yan. The divine love of the Lord will give you a total satisfaction and contentment as far as spiritual life is concerned. So yan po ang nagpapataas po ng ating pong self-esteem. Dahil alam mong malapit ka sa Diyos. At yun po ang importante ngayon. Yung pong malapit ka sa Lord by the power of the Holy Spirit. Now, let's go to the second function of the Holy Spirit to a believer. Now, the second function is the Holy Spirit guides us to the truth. Siya po yung nag-guide po sa atin sa katotohanan. In John chapter 16, verse 13, basahin natin. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. Uulitin ko, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. So we may notice that the Scripture says that the Holy Spirit will guide you into all truth. Yan po ang sabi ng Bible. So meaning, hindi lang sa isang area ng katotohanan. Ang sabi rito sa binasa natin, all. Ibig sabihin sa lahat. First, He will guide you into the right doctrine. So, iga-guide po tayo sa tamang doktrina. We all know what the Bible says in 1 John 4:1. Basahin natin, mga kapatid. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits. Ulitin ko, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. So, wag daw tayo maniwala ng basta sa bawat espiritu, but we need to test the Spirit. Kasi nga po, marami nga pong naglipa ng mga false prophets ngayon. And also in 2 Corinthians chapter 11, verse 14, and no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. So nakita po ninyo, pati si Satanas, mga kapatid, nagdi-disguise na totoo. Ganyan din ang reality. Marami pong false teachers or may false teachers po na nagkalat po. Pero ano pong ginagawa ng Holy Spirit? The Holy Spirit will make you discern Him and will guide you into the right teaching. Ganyan po ang gagawin ng Holy Spirit. Yan po ang tutulong po sa atin para ma-discern po natin kung dinidisib lang po tayo. At siya din po, orang Holy Spirit din po ang mag-guide po sa atin para sa tamang katuruan. Na dahil magkakaroon ka ng pagdududa kapag maling teaching po ang napapakinggan mo at mararamdaman mo na hindi po totoo yung sinasabi po ng preacher na naghahayag dito. Ibig sabihin, may conviction ka kaagad ng Holy Spirit, mga kapatid. Meaning, nagiging sensitive po tayo sa mga maling katuruan. Second, if you are confused with your personal situation that you have to decide, marami pong ganyan, talagang gulong-gulo ka, hindi mo alam paano ka magdi-decide, ano ang gagawin ng Holy Spirit sa'yo. The Holy Spirit will guide you into truth by pushing you to ask for advice from your highly spiritual leaders. So, ang mangyayari po dyan, nahanap ka ng dalawa or two or more witnesses, kaya wala kang kaligaw-ligaw pagdating sa desisyon mo. Yan po ang magtutulak, or ang Holy Spirit po ang magtutulak po sa atin to seek advice from our leaders. Ganun ang gagawin po ng Holy Spirit sa atin. Thirdly, the Holy Spirit will tell you things to come. Now, mga kapatid, hindi po ibig sabihin nito na malalaman mo yung mangyayari sa future unless you have the gift of prophecy. So, take note, unless you have the gift of prophecy. Pero, ipapaalam at ipapaisip po sa iyo ng Lord kung ano ang maaari pong mangyari pagpapasok ka sa isang bagay, katulad po ng pag-aasawa. Papaisip sa iyan, ipapaalam sa iyan, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Papasok ka sa negosyo, or
gusto mo mag-abroad, ipapaisip sa'yo ng Holy Spirit yan or ipapaalam sa'yo kung ano mangyayari. So, gagamit po siya ng bibig ng tao para makaiwas po tayo sa kapahamakan. Kung susundin po natin yung sasabihin po sa atin, of course. Now, mga kapatid, ganyan ang gagawin ng Holy Spirit po sa atin. Kung susundin mo, makakaiwas po tayo. Ganyan po ang ginagawa ng Holy Spirit po sa atin. Now, let's proceed with the number 3 major function ng Holy Spirit sa buhay po natin. Now, ito pong pangatlo, the Holy Spirit convicts us of sin. John chapter 16 verse 8. And when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So for your information, this is one of the major functions of the Holy Spirit. First, with the Holy Spirit, mga kapatid, we will be able to identify sin and feel guilty about it. Mararamdaman mo talaga na guilty ka. Ma-identify mo ang kasalanan kaagad. Yun po ang matinding trabaho ng Holy Spirit po sa atin na malalaman mo kung kasalanan ba yan or hindi or at mababagabag ka po. Ganun po ang mangyayari po sa atin. Kaya hindi po ako naniniwala na doon sa mga tao o sa mga Kristiyano na pag nagkasala, sinasabi nila na hindi nila alam yung nagawa nila or nabigla lang po sila. No. Madalas po kasi nagiging excuse po yan. Yung iba pong nahuhulog po sa kasalanan. Now, alam po ninyo bakit hindi po ako naniniwala. Dahil bago po gawin ng bagay niyan, or bago mo gawin ang isang bagay niyan, ipapaisip muna ng Holy Spirit sa iyo yan eh. Kung kasalanan niyang gagawin mo eh. Ganun ang gagawin ng Holy Spirit, ipapaisip muna sa atin eh. At kung mahulog ka man sa kasalanan, madali kang makaigkas. Kasi nga po nagkakaroon ka ng strong conviction na iwanan ang sin eh. And once kinukonvict ka na ng Holy Spirit at hindi mo pa rin sinunod, ay grabe na po ang problema mo sa spiritual. So ibig sabihin, malala na po ang sakit mo pagdating po sa spiritual life mo. So ganun po ang nangyayari po sa atin. Second, mga kapatid, the Holy Spirit helps us differentiate right or wrong, good and evil. So, ganyan po ang ginagawa ng Holy Spirit. So, hindi ba ninyo nararanasan, mga baptized sa Holy Spirit, na kapag merong wrong or evil kang iniisip na gawin, may stopper sa mind mo? Or something will try to stop you from committing sin at magsasabing, wag mong gawin yan, masama yan, wag, mali yan. So kumbagay parang may bumubulong sa atin, parang may nagpapaisip sa atin at nagpapaalala sa atin na wag nating gawin yung kasalanan o wag tayong magkasala. Ganun po ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga po yan po ang silbi ng Holy Spirit sa atin, na di-differentiate po natin yung tama sa mali, yung mabuti sa masama. Ganyan ang ginagawa ng Holy Spirit. At hindi lang po yun. Pangatlo, the Holy Spirit always reminds us of the possible consequences of sin. So, ibig sabihin, nire-remind niya tayo. So, bago mo gawin, ipapaisip na din sa iyo ng Holy Spirit na huwag mong gawin. Kasi nga, naghahasik ng masama. Kaya pag naghahasik ng masama, ay masama rin ang aanihin. Ibig sabihin, may kapalit pag gumawa ka ng masama. So, maaaring may mangyari sa iyo hindi maganda or may mangyari sa iyo masama din. So, baka maiwanan ka sa rapture. Yung po ang mabigat, baka maiwanan ka pa sa rapture. So, wag po. Baka magantihan ka or magantihan po tayo or bumalik po sa atin yan. Because what goes around, comes around. So, ganyan po ang Holy Spirit. Kaya nga kapag hindi ka tumalikod sa kasalanan, wag po kayo magagalit. Ay matigas na lang po talaga ang ulo mo. In fact, in Hebrews chapter 3 verse 7 to 9, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice. Yan po ang sabi, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion in the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years. Makinig daw tayo sa pangungusap ng Holy Spirit. Yan po ang sabi ng Bible. Today, if you will hear His voice, the voice of the Holy Spirit, harden not your hearts.
in day of trial in the wilderness, where your fathers tested me and tried me. So, ibig sabihin, mga kapatid, pinapaalala po ng Holy Spirit po sa kanila yung pong consequences ng kanilang pagsuway sa Holy Spirit na ikinimatay na ng karamihan po sa kanila. Kaya po napakahalaga po ng function ng Holy Spirit pagdating sa kasalanan. Now, moving on, let's go to the fourth function. So, pang-apat na po tayo. The Holy Spirit helps us understand the deeper Word of God. 1 Corinthians chapter 2, verses 10 to 11. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. So that means, mga kapatid, no matter how much you study the Bible, no matter how good you are, summa cum laude ka pa, nag-doctorate ka pa, kahit na memorize mo na po ang Bible from cover to cover, you will not be able to sincerely appreciate its real value or yung significance and meaning without the Holy Spirit. Hindi mo ma-appreciate ng tunay yung tunay na kahalagahan ng Word of God pag wala po ang Holy Spirit sa buhay mo. In Acts chapter 8 verse 30 to 31, basahin natin. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, "Do you understand what you are reading?" Yan ang sabi ni Philip. And he said, "How can I unless someone guides me?" Yung po ang sabi ng eunuch. And he asked Philip to come up and sit with him. So here, brothers and sisters, we can see how the eunuch sought someone to explain the scriptures to him so that he could understand. Kasi nga po hindi niya po maintindihan, kaya nga po pinatabi niya si Philip sa kanya, pinalapit niya. So papaano naman niya maintindihan kung wala nga naman magpapaliwanag sa kanya? So after Philip explained it to him, what he was reading, he understood. Naintindihan niya. Why? It was explained to him by a man filled with the Holy Spirit. So take note, ang nag-explain po sa kanya, ang nagpaliwanag po sa kanya ay isa pong tao, isa pong man na puspos ng Espiritu Santo. And this is the reason why so many people misinterpret and even misquote the Bible. Bakit po? Because they are not yet baptized with the Holy Spirit, or because of the absence of the Spirit-filled man who can explain it to them. So, isa po rin yan sa importanteng function ng Holy Spirit. Now, meanwhile, the fifth function, the Holy Spirit allows us to bear righteous fruit. In Colossians chapter 3, verse 12 to 15. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Verse 14, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. So, ang sabi po ni Pablo, put on tender mercies, put on kindness, ano pa po, humility, meekness nandiyan, pati long-suffering, bearing one another, forgiving one another, have the peace of God, and above all, love. Yan po ang sabi ni Pablo. So have you ever wondered, how can you have all these things if you are not baptized with the Holy Spirit, mga kapatid? Paano mo ma-acquire ito? Itong mga characteristics na ito na napakarami. Kung hindi ka bautismado ng Holy Spirit.
Now, mga kapatid, do you know that all these requirements mentioned by Paul are related to the fruit of the Holy Spirit in Galatians chapter 5, verses 22 to 23? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, ano pa po, self-control. Against such, there is no law. And for your information, mga kapatid, all the fruit of the Spirit are the qualities of God. So it is impossible to acquire it without the Spirit of God, which is the Holy Spirit. Imposible. Mahihirapan po tayo pag wala pang Holy Spirit. Paano natin ma-acquire yan? And the reason why ang dami po mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon are still temperamental. Ang iba, konting kibot lang mga kapatid, away kagad. Ang bilis uminit ng ulo. Andun yung speaking harsh words, kung magsalita talagang napakabigat kung minsan. Andun yung unforgiving, hindi makapagpatawad, or yung proud, yung kayayabang, impatient, or wala talagang pasensya. Yung iba talagang napakaikli ng pasensya sa maraming bagay. They have no real love. Wala yung real peace. It's because of the absence of the Holy Spirit. And whether we like it or not, ito pong mga characteristics na ito are very important as far as relationship is concerned. Napakahalaga po niyan. And I believe that if only every family is baptized and filled with the Holy Spirit, take note, kung ang bawat pamilya po ay bautismado at puspos ng Holy Spirit, no broken family will arise. Dahil po kakikitaan po ng fruit of the Spirit ang isa't isa or ang bawat membro ng pamilya. Now, the number 6 function, the Holy Spirit imparts spiritual gifts. In 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another, the word of knowledge through the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healings by the same Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another ulit, discerning of spirits. To another pa rin, different kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. So, ang tanong mga kapatid, why did God give these spiritual gifts to the church? Bakit ba binigay ng Diyos ang mga spiritual gifts na ito sa church? So, you know why? The very first reason is that spiritual gifts are very important for the ministry of the church. Talagang napakahalaga po niyan. Importante po yan pagdating po sa ministry po ng isa pong church. At ang pangalawa pong dahilan, through the Holy Spirit, mga kapatid, these gifts are given so that we may use it for the will and purpose of God. Ayun po. Para magamit natin sa kalooban at sa layunin po ng Diyos. So that people may know that God is real and that He is alive, or buhay po ang Diyos. Malaman nila na buhay ang Diyos at totoo po ang Diyos as the people will see Him moving in the church through those spiritual gifts. Kaya nga po makikita pong kumikilos po siya sa isa pong church sa pamamagitan ng mga spiritual gifts na siya din po mismo ang nagbigay. Not only that, mga kapatid, we need the gifts of the Spirit in our personal lives. Kailangan po natin yan. Katulad po ng healing. Dahil even Christians suffer from different kinds of severe sicknesses that are inflicted by the devil. Nangyayari po sa atin yan. Ang daming Kristiyano may sakit. So kailangan po natin yung healing. And also we need the wisdom and knowledge from the Word of God to avoid endangering our livelihood. Kailangan po natin yan para hindi po tayo madaya pagdating po sa kabuhayan po natin.
Lalo na po ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang daming scammers. Magugulat ka sa social media, nagkalat po yan. So ingat po tayo. Kailangan naman din po natin yung pong discerning spirit. Kailangan natin yan to avoid anyone's deception para alam mo kung nagsisinungaling yung kausap mo or hindi, kung yan ba'y nagsasabi ng totoo or hindi. Nakatulad po yung nangyari po sa Book of Acts, chapter 5, verses 3-5. Basahin natin. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart? Yan po ang sabi ni Pedro kay Ananias. To lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself. Yan po ang sabi ni Pedro. Then in verse 4, while it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Di ba nasa control mo naman yan? Why have you conceived this thing in your heart? Ang tanong po ni Pedro, you have not lied to men, but to God. Verse 5, then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. So ganun po ang nangyari kay Ananias kasi nga po nagsinungaling po siya sa Holy Spirit. Ang tanong, paano po nalaman ni Peter? Kasi po na-discern po niya. Ano po yung discernment? Nalaman ni Peter na nagsinungaling po siya. Hindi po siya nagsasabi ng totoo. Pagdating po sa Acts chapter 5 verse 7-10. Now, it was about 3 hours later when his wife came in. Ito naman po si Sapphira, not knowing what had happened. So hindi niya po alam. And Peter answered her, tell me, whether you sold the land for so much. Sabi mo sa akin, magkano mo nabenta yung property? Sagot naman si Sapphira, yes, for so much. Then Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband. So, nakita mo yung mga paano naglibing sa husband mo or sa asawa mo are at the door and they will carry you out. Verse 10, then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young man came in and found her dead and carrying her out, buried her by her husband. Imagine mga kapatid, papaano nalaman ni Peter po ito? Dahil lang po yan sa discernment of the Holy Spirit. Na-discern po ni Peter na nagsisinungaling yung mag-asawa. Silang dalawa, nagsinungaling. And mga kapatid, ganyan po katindi ang Holy Spirit. Kaya nga po, importante po sa atin yan. Ano pa po? We also need miracles. In times of impossibilities and human limitations, alam naman natin na tayo bilang mga tao, limitado po tayo. I remembered back then, mga kapatid, meron po tayong anak po ng isa pong kapatiran. 5 years old po siya, kung hindi po ako nagkakamali. Nahulog po siya sa second floor. So, ang nangyari po sa kanya, doon sa bata, bumula po yung bibig niya. Nung itinakbo po siya sa hospital, talagang critical po yung bata. Pero ngayon po, mga kapatid, 32 years old na po yata at may asawa na at manganganak na po. So, ano nang ibig sabihin? Miracle po. To tell you the truth, brothers and sisters, marami pa pong miracles ang kailangan po natin sa tindi na nangyayari po sa world po ngayon. Kaya nga po, kapag wala kang Holy Spirit, saan ka huhugot ng healing? Pag wala po yung Holy Spirit sa atin, saan tayo huhugot ng miracle? Saan tayo huhugot ng discernment? Saan tayo huhugot ng wisdom and knowledge? Sa world na limitado ang kapasidad at kaalaman? Mga kapatid, may hangganan po. Pagdating po sa world, limitado po yan. Kahit sa atin, limitado po ang isip po natin. Kaya't isa yan po sa napaka-importante na function po ng Holy Spirit sa buhay po natin. And most of all, mga kapatid, the last or the seventh major function, the Holy Spirit comforts us. John 14:16. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Take note, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever.
God knows that being a Christian is tough. Alam ng Diyos po yan. Mahirap maging Kristiyano, especially sa panahon po natin ngayon that we are living in the last of the last days. As a matter of fact, God has given us the negative signs in Matthew chapter 24, verse 7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. So what do you expect to see and hear when the world is suffering from wars? Andiyan yung earthquakes, kabi-kabila, famine, or yung global economic crisis, pestilences as what the world is experiencing right now. Ano sa tingin po ninyo? Siyempre mga kapatid, ano mangyayari dyan? Papasok yung fear, andyan yung worries, pati yung anxiety will enter the picture. That is why we can easily get discouraged. Nakita nyo, napakarami panahon ngayon. Mapa Kristyano, mapa hindi Kristyano, discouraged. Andun yung iba, depressed. Yung iba, they feel so oppressed sa buhay po nila. And that is the reason why God sent the Holy Spirit in the last days. Kaya niya pinadala ang Holy Spirit sa huling panahon or sa huling araw because He knew, alam niya that the last days are evil days. Not to mention yung pong mga negative signs. But by the Holy Spirit, we will have a pure and genuine comfort if you have the Holy Spirit in you. Dahil ang Holy Spirit will create a different mindset that we rarely see in this dying world. Though ang buhay po ay mahirap, it may be hard, ang buhay is very, very tough, it is difficult. Ang hirap ng buhay sa panahon natin, ang problema, kabi-kabila, patong-patong, sunod-sunod, or sabay-sabay. Yung various na hindi na mawala-wala at balita ka po, meron na naman po panibagong variant. But I guarantee you, Christians can still stay confident and hopeful. Nasa atin pa din po ang pag-asa at patuloy tayong umaasa. Because they have the Holy Spirit, or you have the Holy Spirit dwelling in you that gives us comfort in our minds and in our hearts. That is why, mga kapatid, we must put into mind that the Holy Spirit is the power of God. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. In Luke chapter 1 verse 35. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. So that means the power of the Holy Spirit is the power of the highest. Take note, the power of the Holy Spirit is the power of the highest, the only one God. And I just want you to know that we have received that power when we were baptized with the Holy Spirit. Tinanggap po natin yan in Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. In other words, it is very, very important that we all desire to acquire the baptism of the Holy Spirit. I-desire po nating lahat na mabautismuhan tayo, ma-fill tayo, mapuspos po tayo. Ganyan po ka-importante po yan. And once we have it within us, let us all strive to keep it ever burning and burning and burning in our hearts. I-strive po natin yan. Sa madalit salita, siguraduhin po natin na parati po tayong filled ng Holy Spirit. And these are the 7 major functions of the Holy Spirit in the lives of the believers. So next week po, we will proceed with our third subject.
So what are the things that will offend the Holy Spirit? Yan naman po ang pag-uusapan po natin. So sa pagkakataon pong ito, muli tayo pong lahat ay magpasalamat po sa ating Panginoon. Yuko po natin ang ating mga ulo. Pikit po natin ang ating mga mata. Panginoon, minsan pa, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa mga salita mo, sa mga itinuro mo. Thank you, Lord, for letting us know the important functions of the Holy Spirit sa buhay po namin. Hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pag-aaral po na ito, ay mas lalo po namin maintindihan, lalo po namin makita kung gaano po kahalaga na mabautismuhan ng Espiritu Santo. At hayaan mo, Panginoon, kung sino man sa amin dito ang hindi pa po baptized ng Holy Spirit mo, hayaan mo, Lord, magkaroon po sila ng desire na mabautismuhan ng Holy Spirit mo. Ikaw na po ang bahala po sa lahat ng mga anak mo na nakinig ngayon. And Lord, we continue to pray each and every day ay maramdaman po namin, nakasama po namin ang Holy Spirit mo sa amin po mga buhay na siya po na nag-guide po sa amin. Muli, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa dakila at matamis na pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Meanwhile, mga kapatid, to all our first-time viewers, ngayon po napakinggan po natin ang mga functions po ng Holy Spirit sa buhay po ng isang Kristiyano. And if you want that Holy Spirit to totally function in your life, or kung nais mo talaga na makakilos po sa buhay mo ng husto, first, you need to believe in the gospel of Jesus Christ. Now, ano po ba itong gospel ng ating Panginoon? In 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo sa gospel ng ating Panginoon. Kaya lang po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts, chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi naman po ng ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So para bagang pinapatay po natin ang ating kasalanan sa pamamagitan po ng repentance. At naniniwala po ako, kahit gaano kalaki nagawa mong kasalanan sa ating Panginoon, as long as nandun po yung genuine repentance, nandun po yung buong puso mo na nagsisisi ka, humihingi ka ng tawad sa Lord, the Lord is willing and able to forgive your sin. Yan po ang unang step. We need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismuhan naman po sa tubig in the name of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, yan po tubig na yun ay hindi po paghuhugas lamang po ng katawan, kundi yan po'y nakakapag-alis po ng ating pong kasalanan. So, importante po na tayo po'y mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ. Yan po yung pangalawang step. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ, or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power.
Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Power to overcome all the works of the devil in our lives. Naniniwala po ako na marami po sa atin, gustong-gusto mo magbago, kaya lang hirap na hirap ka. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yung Holy Spirit nasa iyo at mabautismuhan ka, mapuspos ka, katulad ng napag-aralan po natin, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat po ng ating po mga kahinaan. Ayun din, mapagtagumpayin po natin yung lahat po ng gawa ng kaaway sa ating buong buhay. Na katulad po na napakinggan po natin ngayon, yan din po yung mag-guide po sa atin, sa katotohanan, yan po yung para nagbumubulong po sa atin, nagsasabi sa atin, nagpapaisip sa atin na huwag po gumawa po ng kasalanan or ng kasamaan. Ganyan po kahalaga po ang Holy Spirit na kailangan matanggap din po natin. So yan po yung pangatlong step, we need to receive the gift of the Holy Spirit. So unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po na gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay? Yuko po ninyo inyong mga ulo and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat po ng mga interested po magpabaptize, andyan po mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para mabigyan po kayo ng instruction kung paano po pupunta sa lugar. Or you can message us directly sa ating pong FB page. Mag-iwan po kayo ng mensahe dyan para masagot po namin kayo, para mabigyan po kayo ng further instructions. So once again, brothers and sisters, on behalf of our beloved Bishop, God bless every one of you and to God be all the glory.